Sa isang tahimik na lugar sa Batangas, nabalot ng takot ang mga residente matapos matagpuan ang 39 bangkay na nakasalansan sa loob ng isang cargo truck. Sa simula, inakala ng pulisya na ito ay sindikato ng human trafficking. Ngunit ang mga marka sa katawan ng mga biktima ay nagpahiwatig ng isang bagay na mas nakakapanindig balahibo. Sino ang nasa likod ng trahedyang ito at anong madilim na motibo ang nakatago sa likod ng mukha ng isang itinuturing na bayani ng komunidad? Nang gabing iyon, mas mainit ang hangin sa Batangas kaysa karaniwan. Ang simoy ng dagat ay nagdadala ng maalat na amoy na humahalo sa di maipaliwanag na baho na nanggagaling sa isang maliit na kalsada patungo sa lumang bodega sa Pantalan. Tahimik ang kalsada, tanging ang tunog ng mga dahon ng nyog na hinahampas ng hangin sa gabi. Sa gitna ng dilim, mayroong isang bagay na kapansin-pansin, isang puting cargo truck na may kupas na pintura ang nakaparada ng bahagya sa gilid ng kalsada. Bahagyang nakalubog ang mga gulong sa likod sa maputik na lupa dahil sa ulan kagabi. 3 araw nang hindi gumagalaw ang truck. Nagsimula nang magbulungan ang mga residente, ngunit walang naglakas loob na lumapit. Isang trooper ng jeepney na nagngangalang Mang Roger ang unang nagbigay pansin sa truck. Tuwing dumadaan siya, mayroon siyang kakaibang pakiramdam. Nang gabing iyon, dumaan muli siya sa kalsada matapos ihatid ang huli niyang pasahero. Tinamaan ng ilaw ng kanyang jeepney ang maruming bahagi ng truck at malabo niyang nabasa ang kupas na sulat sa pinto nito, paghahatid ng kargo, Katagalugan. Ipinarking ni Mang Roger ang kanyang jeepney sa gilid. Sumimangot siya. Ang masangsang na amoy ay nagtulak sa kanya upang takpan ang kanyang ilong ng isang lumang basahan na laging nakasabit sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang lumakad, pinipigilan ang kanyang hininga at huminto ng ilang metro mula sa likod ng truck. Bakit lalong lumalala ang amoy, bulong niya. Isang humihingal na tunog ang narinig mula sa maliit na siwang ng likurang pinto. May lumabas na maitim na usok na may dalang baho na hinaluan ng kalawang. Nangilabot si Mang Roger. Tumayo ang mga balahibo niya. Gusto niyang tumakbo, ngunit may bumubulong sa kanya na tiyakin kung ano ang nakatago sa loob ng bakal na kahon na iyon. Bumalik siya sa kanyang jeepney, kinuha ang kanyang cellphone, at binuksan ang flashlight nito. Tinamaan ng ilaw ang kalawangin na hawakan ng pinto ng truck. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na binubuksan ang hawakan ng pinto. Hindi bumukas ang pinto, bahagya lamang itong umalog. Mula sa loob, may narinig na mahinang tunog tulad ng pagpatak ng likido sa bakal. Diyos ko, ano ito, bulong niya. Umatras si Mang Roger. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at nilalamig siya. Agad niyang tinawagan ang pulisya. Nagmamadali ang kanyang boses habang nagre-report. Hindi nagtagal, umalinggaw ang sirena mula sa malayo. Ilang pulis ang dumating, pinangunahan ng isang lalaking may matigas na tindig, matalas na tingin, at mukhang seryoso. Siya si Major Carlos, ang hepe ng investigasyon ng lungsod. Kilala si Carlos na matigas ngunit tapat at bihira lang magkamali. Sino ang nag-report? Tanong ni Carlos sa mabigat na boses. Tinaas ni Mang Roger ang kanyang kamay. Nanginginig ang kanyang boses. Ako po, sir. Ang baho mula sa truck na ito ay lalong lumalala. Baka po mayroong kakaiba sa loob. Tinitigan ni Carlos ang truck. Naamoy din niya ang masangsang na baho na tumagos hanggang sa kanyang lalamunan. Sumenya siya sa dalawa niyang tauhan, sina Patrolman Ben at Patrolman Dennis na lumapit. Ihanda ang mask, guwantes, at dahan-dahang buksan, utos niya. Binuksan ng pulisya ang portable searchlights na nagliwanag sa paligid. Ang anino ng mga puno ng niyog ay gumalaw sa lupa. Tahimik ang kapaligiran, tanging ang hininga mula sa likod ng kanilang mga maskara ang naririnig. Maingat na binuksan nina Ben at Dennis ang kalawangin na kawit ng pinto. Mahaba at nakakapangilabot ang tunog ng metal na nagpatindig ng balahibo ng sinumang nakarinig. Pagkabukas ng pinto, lumabas agad ang mainit at masangsang na hangin. Lahat ng naroroon ay napahawak sa kanilang ilong. Ilang pulis ang nasuka. Pinigilan ni Carlos ang sarili. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanilang harapan, nakasalansan ang 39 na bangkay. Magkakapatong-patong ang mga patay na katawan. Maputla ang kanilang balat at kulay bughaw, ang kanilang mga mata ay walang buhay. Kakaiba, mukhang buo pa ang kanilang mga katawan na parang bagong patay lang. Walang dugo na nakakalat, ngunit bahagyang naamoy ang formalin na hinaluan ng baho. Nalaglag si Mang Roger sa kinaupuan.
Namutla ang kanyang mukha. Diyos ko! Ano ito? Lahat ba'y tao? Nanginginig ang kanyang boses. Hindi umimik si Carlos ng ilang segundo. Tiningnan lamang niya, humigpit ang kanyang panga, at kinuyom ang kanyang kamao. Sa kanyang karera, nakita na niya ang maraming kaso ng pagpatay, ngunit hindi kailanman ganito karami ng sabay-sabay, lalo na't nakasalansan ng ganoon kaayos. Agad na tawagan ang forensic team. Isarado ang lahat ng lugar, walang sinumang pwedeng lumapit ng walang pahintulot ko, mariin na sabi ni Carlos. Sa wakas, nanginginig ang kanyang boses kahit pinipilit niyang manatiling kalmado. Ilang oras ang lumipas, puno na ng pulisya ang lugar. Nakaabang ang dilaw na tape at ang mga searchlight ay nagpapaliwanag sa gabi. Nagtipon ang mga residente sa malayo, nagbubulungan sa takot. Ang kanilang mga boses ay naghahalo-halo, ang daming patay. 39 katao. Diyos ko! Sindikato ba ito? Mabilis kumalat ang balita. Nang gabing iyon, hindi natulog ang Batangas. Sa gitna ng dami ng tao, isang batang mamamahayag na nagngangalang Maya ang sumubok na lumapit. Ngunit agad siyang pinigilan ni Carlos. Walang mamamahayag na makakapasok ngayong gabi. Magkakaroon ng press conference bukas ng umaga, maikli niyang sabi. Pinigilan ni Maya ang sarili, ngunit puno ng tanong ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong kaso. Samantala, pinangunahan ng I.A. Elena, isang babaeng doktor na nasa 30 na may seryosong mukha at matalas na tingin, ang forensic team. Nagsuot si Elena ng guwantes at pumasok sa loob ng truck kasama ang dalawang assistant niya. Lumuhod siya upang suriin ang isa sa mga bangkay sa pinakataas na salansan. Inalis niya ang damit ng biktima at may nakita siyang nagpatigil sa kanya. Major, tingnan niyo ito, tawag ni Elena. Lumapit si Carlos. Itinuro ni Elena ang maliit na peklat sa braso ng biktima. Hindi ito ordinaryong kalmot. Mukha itong ayos na ayos, tulad ng bakas ng malaking karayom na paulit-ulit na tumusok. Lahat ng biktima ay may ganitong marka, sabi ni Elena sa mahinang boses. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga matigas na katawan sa kanyang harapan. Matagal siyang tinitigan ni Carlos. Isang madilim na kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Alam niyang mas magiging komplikado ang kasong ito kaysa sa simpleng sindikato ng human trafficking. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan at mga ilaw ng pulisya, nagsimulang mabunyag ang isang nakakatakot na sikreto sa Batangas. Ang 39 na bangkay sa isang cargo truck ay simula pa lamang ng isang misteryo na magpapagulo sa buong bansa. Kinabukasan ng umaga, balot pa rin ng kulimlim na ulap ang kalangitan ng Batangas. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng mga baha sa mga kalsada ng lungsod, na lalong nagpadilim sa kapaligiran matapos ang nakakagulat na balita kagabi. Lahat ng pambansang media ay nagtuon sa kaso na may malalaking pamagat na 39 bangkay na tagpuan sa cargo truck sa Batangas. Sa harap ng istasyon ng pulisya, siksikan na ang mga mamamahayag. Mga kamera, mikropono, at mga tanong ay naghahalo-halo na lalong nagpapagulo sa kapaligiran. Ngunit si Major Carlos ay patuloy na naglakad ng tuwid patungo sa silid ng pagpupulong. Walang emosyon ang kanyang mukha. Sa loob ng silid, nagtipon na ang investigasyon team. Naroon si Patrolman Ben Nabalisa, si Patrolman Dennis na abala sa pagsusulat, at si Ia Elena na hindi pa natutulog mula pa kagabi. Tumayo si Carlos sa harap ng pisara, tinitingnan isa-isa ang kanyang mga tauhan. Sige, makinig kayo. Kagabi, natagpuan natin ang 39 na biktima sa loob ng isang cargo truck. Ang pagkakakilanlan ng ilan ay natukoy na. Karamihan ay mga residente mula sa maliliit na barangay hanggang sa mga liblib na lugar. Ang iba ay patuloy pa nating tinutukoy. Bumuntong hininga si Elena at isinuksok ang kanyang buhok na lumabas sa maskara. Pagod ang kanyang mukha ngunit matalas ang kanyang mga mata. Major, mayroon akong mahalagang iulat. Lahat ng biktima ay may maliit na sugat sa parehong bahagi ng katawan, sa braso malapit sa malaking ugat. Hindi iyon ordinaryong sugat. Kitang-kita ang bakas ng paulit-ulit na iniksyon. Agad na tumahimik ang silid, lahat ay tumingin kay Elena na puno ng tanong. Kaya hindi ito kaso ng human trafficking, tanong ni Dennis ng mahina. Umiling si Elena. Walang palatandaan na binugbog o pinahirapan ang mga biktima tulad ng karaniwang ginagawa ng sindikato ng human trafficking.
Medyo buo ang kanilang mga katawan, mayroon lamang mga sugat mula sa iniksyon na magkakapareho. Mas kakaiba pa. Ang kanilang mga panloob na organo ay nagpapakita ng mga palatandaan ng paglalagay ng isang tiyak na likido, tulad ng preservative o serum. Kumunot ang noo ni Carlos. Serum. Seryoso siyang tinitigan ni Elena. Isang bagay na pumipigil sa mabilis na pagkabulok ng kanilang mga katawan. Kaya kahit marami ang biktima, hindi agad sila nabulok sa loob ng ilang araw. Ito ay tulad ng isang medikal na eksperimento, hindi lamang isang ordinaryong krimen. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpatindi ng tensyon sa silid. Ilang oras ang lumipas, si Carlos at ang kanyang grupo ay nagtungo sa Batangas Provincial Hospital. Doon nakaimbak ang mga bangkay para sa karagdagang pagsusuri. Doon, dose-dosenang pamilya ng mga biktima ang naghihintay na may malungkot na mukha. Nagsimulang umiyak ang ilan ng isa-isa nilang nakilala ang mga bangkay. Isang matandang ina ang sumigaw ng hysterical nang makita ang kanyang anak na nakahiga ng walang buhay. Bakit? Bakit kailangan mangyari ito? Nagtrabaho lang siya para sa day. Tumayo si Elena sa tabi, sinusubukang pakalmahin, ngunit nasasaktan din ang kanyang puso. Alam niyang ang paghihirap ng pamilya na ito ay simula pa lamang ng isang mas madilim na trahedya. Lumapit si Carlos sa isang binata na nagngangalang Jose, na sinabing kapatid siya ng isa sa mga biktima. Sabi ni Jose sa basag na boses, "Kakako, si Aling Nena, isang linggo pa lang ang nakakaraan ay nakakuha ng alok ng trabaho. Sabi niya, may bagong proyekto ang pabrika na nangangailangan ng manggagawa. Tuwang-tuwa siya dahil kailangan namin ng pera." Ngunit bakit siya narito, sir? Tinitigan ng malalim ni Carlos si Jose. Sino ang nag-alok ng trabaho na yon? Yumiling si Jose. Hindi ko po sigurado. Sabi niya, may isang mabait na tao mula sa lungsod ang tumulong sa pag-recruit. Sinabi ni Aling Nena na naayos na ang lahat, kahit ang gasto sa paglalakbay ay sagot. Mabilis na isinulat ni Carlos ang mga impormasyon. Lumakas ang kanyang kutob. May isang tao sa likod ng lahat ng ito na sadyang naghahanap ng mga mahihirap na tao upang samantalahin. Kinagabihan, muling nagulat ang forensic team ng kanilang mga natuklasan. Nagdala si Elena ng mga larawan ng mga peklat sa katawan ng mga biktima. Major, masyadong ayos ang pattern ng iniksyon na ito. Malaki ang karayom, malinaw na hindi ito ordinaryong iniksyon tulad ng bakuna. Bukod pa rito, may kakaibang likido na naiwan sa mga ugat. Pinaghihinalaan ko na ito ay isang uri ng pang-eksperimentong sangkap. Lahat ng biktima ay binigyan ng parehong likido. Ang tanong, para saan? Nakaupo si Carlos, dahan-dahang kinakatok ang mesa gamit ang kanyang kamay, matigas ang kanyang mukha. Kung totoo na ito ay isang eksperimento, ibig sabihin ay nakaharap tayo sa isang kriminal na hindi lang ordinaryong kriminal sa kalye. Alam ng taong ito ang medisina, marahil ay may access pa sa mga pasilidad na medikal. Si Ben, na tahimik kanina, ay biglang nagsalita, "Kaya, doktor po siya, sir." Tiningnan ni Elena si Carlos saglit at tumango. Hindi bababa sa isang taong may medical na background. Sila lang ang nakakaalam kung paano mag-inject, kung paano mapanatili ang katawan, at kung paano itago ang malawakang pagkamatay upang magmukhang kaso ng human trafficking. Nagkatinginan silang lahat. Ang tensyon ay bumalot sa silid. Nang gabing iyon, nakatayo si Carlos sa balkonahe ng kanyang opisina, tinitingnan ang kumukuti-kutitap na ilaw ng Batangas. Puno ng iniisip ang kanyang ulo. 39 na buhay ang nawala. Lahat ay may parehong marka. Hindi ito aksidente. Ito ay planado. Dumating si Elena na may dalang tumpok ng mga dokumento. "Major, mayroon pa akong isang bagay." Mula sa paunang pagsusuri, ang likido ay naglalaman ng mga sangkap na hindi karaniwang ginagamit sa ordinaryong ospital. May indikasyon ng pang-eksperimentong compound. Hindi ko pa masabi ang mga detalye. Ngunit malinaw na hindi ito madaling makuha. Tanging ang mga taong may mataas na posisyon o espesyal na access ang makakakuha nito. Huminga ng malalim si Carlos. Ibig sabihin, nakaharap tayo sa isang taong matalino sa pagtatago ng bakas. Isang taong may mabuting mukha sa harap ng publiko, ngunit nagtatago ng maruming sikreto sa likod nito. Tinitigan siya ni Elena, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Major." At ibig sabihin, sinuman ang gumawa nito, hindi siya nag-iisa.
May mga taong nagpoprotekta sa kanya. Umihip ang hangin sa gabi na nagdala ng tunog mula sa pantalan. Mahigpit na kinuyom ni Carlos ang mga dokumento sa kanyang kamay. Alam niyang binuksan lang ng kasong ito ang pinto patungo sa isang bagay na mas madilim kaysa sa maaaring isipin ni Numan. At alam niyang wala na silang gaanong oras dahil ang kriminal ay nasa labas pa rin, marahil ay naghahanap ng susunod na biktima. Hindi pa nakaka-recover ang Batangas mula sa pagkagulat. Mula nang matuklasan ang 39 na bangkay sa loob ng isang cargo truck, naging nakakapanindig balahibo ang kapaligiran. Bawat sulok ng kalsada ay puno ng bulong-bulungan. Bawat bahay ay pinag-uusapan ang parehong bagay. Sa mga coffee shop, sa palengke, kahit sa mga paaralan, iisa lang ang paksa, sino ang kayang gumawa nito? Kinabukasan ng umaga, kinubkob ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang pambansang media ang istasyon ng pulisya. Mataas ang mga kamera at mikropono. Naghalo-halo ang mga sigaw ng mamamahayag na nagpagulo sa bakuran ng istasyon tulad ng isang impormasyong labanan. Major Carlos, totoo ba na sindikato ng human trafficking ito? Sadyang pinatay ba ang mga biktima? Bakit mabagal ang pulisya sa pagbibigay ng paliwanag? Lumabas si Carlos na may malamig na mukha. Maayos ang kanyang itim na suit kahit malaki ang eyebags niya dahil sa puyat. Sa tabi niya, pinigilan ni na Patrolman Ben at Patrolman Dennis ang mga agresibong mamamahayag. Nagsasagawa pa kami ng investigasyon. Sa ngayon, hindi ko pa matitiyak ang motibo at ang salarin. Hinihiling ko sa publiko na manatiling kalmado. Nagtatrabaho ang pulisya upang malutas ang kasong ito sa lalong madaling panahon, maikli niyang sabi. Ngunit hindi iyon sapat. Patuloy na iniabot ng mga mamamahayag ang kanilang mga mikropono. Isa sa kanila, si Maya, ay nagawa pang makalusot sa hanay. Major, may impormasyon na ang mga biktima ay mahihirap na residente na ni-recruit sa pamamagitan ng pangako ng trabaho. Totoo ba na may kasangkot na opisyal? Tinitigan ni Carlos si Maya, matalim ang kanyang tingin. Hindi kami nagtatrabaho sa mga chismis. Nagtatrabaho kami sa mga katotohanan. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniwan ang dami ng tao. Ngunit sa kanyang puso, mas matindi ang tinusok ng tanong ni Maya. Dahil hindi niya namamalayan, sinasabi ng kanyang kutob na maaaring totoo iyon. Samantala, sa labas ng istasyon ng pulisya, nagsimulang magtipon ng masa. Dose-dose ng tao ang may dalang mga banderola at poster na may larawan ng mga biktima. Sumisigaw sila ng hustisya, imbestigahan ang pagpatay na ito. Huwag manahimik, dapat kumilos ang gobyerno. Narinig ang iyak ng mga ina sa gitna ng sigawan. Isang matandang ama pa nga ang nawalan ng malay habang binabanggit ang pangalan ng kanyang anak na isa sa mga biktima. Nahirapan ang pulisya na pakalmahin ang masa. Sa gitna ng dami ng tao, nakatayo si Jose na may malungkot na mukha. May dala siyang larawan ng kanyang kapatid na si Aling Nena. Basag ang kanyang boses ngunit puno ng determinasyon. Hindi namin kailangan ng pangako. Kailangan namin ng hustisya. Hanapin kung sino ang pumatay sa aking kapatid. Agad na pinagkaguluhan ng mga mamamahayag si Jose. Lumapit si Maya. Iniabot ang mikropono. Sir Jose, sino po ang huling nakita ng kapatid ninyo bago siya nawala? Sabi niya lang, may isang mabait na tao ang nag-alok ng trabaho. Magalang ang taong iyon, gumamit ng sasakyan ng gobyerno. Naniwala ang kapatid ko dahil sabi niya galing daw sa health department. Pagkatapos niyon, nawala siya at ngayon, natagpuan ko siya sa truck na yon. Patay na. Sumabog ang mga salita ni Jose tulad ng bomba. Sa loob ng ilang oras, ipinalabas sa telebisyon ang malaking balita tungkol sa duda ng pagkakasangkot ng opisyal sa kaso ng 39 bangkay sa Batangas. Kinagabihan, tinawag si Carlos ng kanyang direkta na boss sa Philippine National Police, Provincial Office. Isang general na may matigas na mukha ang matalim na tumingin sa kanya. Carlos, ang kasong ito ay sentro na ng pambansang atensyon. Malaki ang pressure mula sa sentro. Kailangan mong mahanap agad ang salarin o matatapos ang iyong karera. Huwag mong ipahiya ang institusyon. Pinigilan ni Carlos ang kanyang emosyon. Sa lahat ng respeto, sir, hindi ito simpleng kaso. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng espasyo para magtrabaho ng walang pampulitikang panggigipit. Hinampas ng general ang mesa. Walang oras. Bukas, kailangan mong ipahayag ang mga pag-unlad. Kung kinakailangan, gumawa ng pansamantalang naratibo.
Huwag mong hayaan na isipin ng publiko na walang magawa ang pulisya. Lumabas si Carlos ng silid na matigas ang panga. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi lang niya kinakaharap ang salarin, kundi pati na rin ang sistema na gustong takpan ang katotohanan upang mapanatili ang otoridad. Nang gabing iyon, nakaupo si Carlos sa kanyang opisina, tinitingnan ang puting pisara na puno ng mga tala. Nakadikit ang mga larawan ng mga biktima, mga pulang linya ang nag-ugnay sa kanilang mga pangalan. Sa sulok ng pisara, may malaking tala, bakas ng iniksyon ng mahiwagang likido. Pumasok si Elena na may dalang tumpok ng karagdagang resulta ng pagsusuri. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matigas pa rin ang kanyang mga mata. Major, lalo akong naniniwala na hindi ito ordinaryong pagpatay. Nakakita ako ng pattern ng oras ng pagkamatay. Lahat ng biktima ay namatay halos sabay-sabay sa loob ng wala pang 2 oras. Ibig sabihin, sadyang pinatay sila sa parehong oras. Tinitigan siya ng matagal ni Carlos, iniksyon ng parehong likido. Tumango si Elena. At ang likidong iyon ay hindi legal na gamot. Masyadong komplikado ang komposisyon nito. Pinaghihinalaan ko na ito ay resulta ng pang-eksperimentong timpla. Tanging ang mga taong may mataas na antas ng akses sa medisina ang kayang gumawa nito. Hinimas ni Carlos ang kanyang mukha. Ang panggigipit ng media, galit ng mga pamilya ng biktima, panggigipit ng mga nakatataas, dagdag pa ang nakakatakot na natuklasan ni Elena, lahat ay bumabagabag sa kanyang isip. Sa labas ng gusali, naririnig pa rin ang tunog ng demonstrasyon. Nakatayo si Carlos sa bintana, tinitingnan ang anino ng mga tao na may mga banderola at kandila. Daan-daang tao ang humihingi ng sagot. Lumapit si Elena, mahina ang kanyang boses. Major, kung hindi natin mabilis na mahahanap kung sino ang salarin, hindi lang ang iyong karera ang matatapos, kundi ang lungsod na ito ay maaaring sumabog. Tiningnan ni Carlos si Elena at muling tiningnan ang kanyang pisara. Nanginginig ang kanyang puso, ngunit lalong naging matibay ang kanyang determinasyon. Sige, simula bukas, hahanapin natin ang taong pinakikinabangan sa eksperimentong ito. Nasa labas pa rin ang taong iyon at ipinapangako ko, hindi siya magtatago habang buhay. Nang gabing iyon, nababalot ng makapal na ulap ang kalangitan ng Batangas. Ang tunog ng alon sa malayo ay parang bulong ng banta. Sa kalsada, nakadikit sa pader ang mga poster ng mga biktima, mga mukha ng mga kabataan na wala ng buhay. At sa isang lugar, may isang umingiti ng tahimik habang nanonood ng balita sa telebisyon at humihigop ng kape. Ang ngiting iyon ay malamig at puno ng sikreto. Nagsimula pa lang ang kasong ito sa pinakamapanganib na yugto. Nabalot ng ginaw ang bodega ng mga bangkay sa labas ng Batangas. Ang mga ilaw ng searchlight mula sa labas ay tumagos sa salamin ng bintana, na nagpapakita ng mga anino ng mga bangkay sa loob tulad ng nakakatakot na silweta. Ang amoy ng formalin na hinaluan ng baho ay lalong nagpapahirap. Nakatayo si Major Carlos sa pinto, tinitingnan ang 39 na bangkay na maayos na nakasalansan sa cargo truck na inilipat na sa loob ng bodega. Matigas ang kanyang mukha, matalim ang kanyang mga mata habang sinusuri ang bawat detalye. Sa tabi niya, abala si Elena sa pagsusuri ng mga medical record habang ang dalawa niyang tauhan, sina Patrolman Ben at Patrolman Dennis, ay naghahanda ng mga kagamitan para sa karagdagang dokumentasyon. Kailangan nating magmadali, sabi ni Carlos. Ang kanyang basag na boses ay puno ng tensyon. Bukas, lahat ng media ay mag-uulat, at naghihintay na ang mga nakatataas mula sa sentro ng kumpletong ulat. Ngunit bago yon, tiyakin na lahat ng forensic procedure ay nagawa ng tama. Hindi tayo pwedeng magkamali. Tumango si Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga bangkay na tila kalmado, ngunit nakakatakot. Maingat niyang sinuri ang bawat katawan, tinitingnan ang mga bakas ng iniksyon sa braso, ang mahiwagang likido na naiwan sa mga ugat, at ang magkakaparehong pattern ng sugat. Ngunit biglang narinig ang isang humihinal na tunog mula sa dulo ng silid. Sino yon? Sigaw ni Carlos, kinuyom ang kanyang kamay malapit sa kanyang pistola. Mabilis na lumakad si Ben at sumigaw, Major, may gumagalaw. Binuksan ni Dennis ang flashlight. Tinamaan ng ilaw ang bangkay sa pinakababa ng salansan. Ang katawan na dapat ay patay ay mahina na gumalaw. Bahagyang nakabukas ang mga mata, humihinal, nanginginig ang kanyang katawan. Mabilis na lumuhod si Elena, sinuri ang pulso. Buhay pa, pero kritikal, halos hindi niya marinig na sabi dahil sa gulat.
Napalunok si Carlos, nanlaki ang kanyang mga mata. Sino? Sino ito? Pangalan ko po ay Leo. Narinig ang basag na boses mula sa mahinang katawan. Kailangan. Tulong. Si A.R. Manolo. Siya ang A. Biglang naputol ang boses, humihingal. Nagkatinginan sina Carlos at Elena. Ang pangalan na iyon ay bumutas sa katahimikan ng bodega tulad ng bagyo na humampas sa salamin ng bintana. A.R. Manolo, isang opisyal ng kalusugan na kilalang matulungin, ay isang hinala na hindi kailanman nila inisip. Agad na tinulungan ni Ben at Dennis si Leo, inilagay siya sa isang emergency operating table na inihanda sa sulok ng bodega. Binalutan ni Elena ang katawan ni Leo ng mainit na kumot habang sinusuri ang kanyang mga sugat at kondisyon ng panloob na organo. Major, ito ay kahanga-hanga. Lahat ng pinaghihinalaan ko ay totoo, sabi ni Elena sa seryosong tono. Binanggit ni Leo si A.R. Manolo, ngunit hindi pa ito ebidensya. Kailangan nating tiyakin na gising siya at makakapagsalita bago lumala ang kanyang kalagayan. Tinitigan ni Carlos si Leo, matigas ang kanyang mukha. Kailangan mong lumaban, Leo. Ikaw lang ang saksi na makakapaghatid sa atin sa salarin. Kung mawawala ka, maaaring hindi natin malaman kung sino ang gumawa nito. Tinitigan ni Leo si Carlos na nakabukas ang mga mata. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang labi. Sabi po ni A.R. Manolo, ito raw ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Kailangan daw magtagumpay. Huwag ninyo po akong ipapahiya. Tinitigan ni Elena si Leo at isinulat ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinawag niya si A.R. Manolo ng doktor. Ibig sabihin, ito ay higit pa sa ordinaryong krimen. Ito ay isang maingat na planadong eksperimento. At si Leo, ang nag-iisang nakaligtas kahit halos mamatay, ay nagbigay sa atin ng pangalan ng salarin. Pinatayo ni Carlos ang kanyang katawan. Agad na gumawa ng internal report. Huwag hayaan na makita ito ng sinuman. Kailangan nating siguruhin si A.R. Manolo bago niya malaman na may buhay na saksi. Kung hindi, maaaring mapanganib si Leo. Tumango sina Ben at Dennis. Agad nilang inihanda ang isang ligtas na silid, mga CCTV camera, at sinigurado na walang makakapasok ng walang pahintulot. Ilang oras ang lumipas, nagsimulang magsalita ng mas malinaw si Leo. Mahina pa rin ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay parang espada na bumubutas sa katahimikan. Ako ay hiniling na sumama sa proyekto, sabi nila, upang tulungan ang mga mahihirap. Magandang trabaho, mataas na sahod, ngunit ang iniksyon na likido, lahat ng iyon. Sinuri ni Elena ang mga bakas ng iniksyon sa katawan ni Leo. Ito ay pareho sa pattern ng ibang mga biktima. Halos naging biktima si Leo, ngunit nakaligtas dahil, sa hindi malamang dahilan, tinanggihan ng kanyang katawan ang buong dosis. Nagkataon lang na naipit siya sa salansan ng mga bangkay nang ilipat ang truck. Humiga ng malalim si Carlos. May pangalan na tayo ngayon, Leo. Ito ang susi. Si A.R. Manolo. Ang taong ito ay kinagigiliwan at iginagalang. Ngunit sa likod nito, gumawa siya ng isang kasuklam-suklam na bagay. Tinitigan ni Leo si Carlos. Humihingal. Pakiusap, huwag niyo siyang hayaang malaman. Ako pa rin. Dahan-dahang tinapik ni Elena ang balikat ni Leo. Kalma, Leo. Poprotektahan ka namin. Kailangan mong lumaban dahil ikaw lang ang makakapagbunyag ng lahat. Sa labas ng bodega, mas madalas na naririnig ang tunog ng sirena mula sa mga sasakyan ng pulisya. Naghihintay pa rin ang masa sa kalsada, humihingi ng sagot. Ngunit ng gabing ito sa tahimik na bodega, nalaman ni Carlos at Elena ang pinakamahalagang bagay. Ang salarin ay hindi ordinaryong sindikato, hindi kriminal sa kalye. Ang salarin ay isang taong pinagkakatiwalaan ng publiko, isang taong may akses sa medisina, at siya ay malaya pa rin sa labas. Tinitigan ni Carlos ang kanyang pisara. Ang anino ni A.R. Manolo ay lumitaw sa kanyang isip. Bukas, sisimulan kong subaybayan ang lahat ng bakas ni A.R. Manolo. Lahat ng taong tumulong sa kanya, lahat ng kasama niya, walang makakatakas. Hindi pa ito tapos. Tinitigan ni Elena si Carlos, matalas ang kanyang mga mata. At kailangan nating magmadali, Major. Halos namatay si Leo kagabi. Kung mahuhuli tayo, maaaring mawala ang nag-iisang buhay na saksi. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata saglit. Ang panggigipit ng media, demonstrasyon ng publiko,
at ang katotohanan na ang salarin ay isang iginagalang na tao. Lahat ay bumabagabag sa kanyang isip. Ngunit matibay na ang kanyang determinasyon. Hindi magtatago si E. Manolo habang buhay. Nang gabing iyon, tahimik ang bodega. 39 na bangkay ang nakatingin ng walang buhay, at isang buhay na saksi ang nag-iisang pag-asa upang mabunyag ang pinakamadilim na sikreto sa Batangas. Kinabukasan ng umaga, nabalot ng manipis na hamog ang Batangas. Ang tunog ng mga sigol at alon sa malayo ay tila natural na background na kasalungat ng kaba sa istasyon ng pulisya. Matapos ang gabing puno ng tensyon kung saan halos mamatay si Leo, nakaupo si Major Carlos sa kanyang mesa, tinitingnan ang pisara na puno ng mga larawan, nag-ugnay na linya, at pulang tandang pananong na nagmamarka sa posisyon ng mga biktima at ang pinaghihinalaang lokasyon ni E. Manolo. Elena, kailangan nating simulan ang pagsusuri kung sino talaga si E. Manolo, sabi ni Carlos habang humihigop ng kanyang malamig na kape. Kung maghihintay lang tayo, hindi natin malalaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Tumango si Elena, seryoso ang kanyang mukha. Major, mula sa paunang resulta, mukhang perpekto si E. Manolo sa mata ng publiko. Siya ay matulungin, madalas nagbibigay ng donasyon sa mga rural health unit at paaralan. Pinondohan pa nga ang pagtatayo ng mga lugar ng pagsamba. Ngunit binigay ni Leo ang pangalang iyon bilang salarin. Kailangan nating makahanap ng ebidensya na nag-ugnay sa lahat ng biktima kay E. Manolo. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata saglit. Ibig sabihin, kailangan nating pasukin ang mundo na matagal nang itinago ni E. Manolo. Lahat ng taong nakikipag-ugnayan sa kanya, lalo na ang mga ni-recruit, ay kailangan suriin. Nagsimulang subaybayan ng grupo ang mga bakas ni E. Manolo. Sina Patrolman Ben at Patrolman Dennis ay sinuri ang mga dokumento sa opisina ng Provincial Health Office. Maingat na sinuri ang lahat ng record ng mga charity project at recruitment ng trabaho. Samantala, si Maya ay nanatiling mata at tainga ni Carlos sa labas. Nakikipag-ugnayan siya sa mga saksi at pamilya ng mga biktima, naghahanap ng pattern na maaaring mag-ugnay kay E. Manolo sa mga biktima. May nakitang interesanteng bagay si Maya. Maraming biktima noon ay mga mahihirap na residente na ni-recruit sa pamamagitan ng social program. E. Manolo. Ang ilan ay nakakuha ng malalaking sahod sa ospital o mga proyekto ng gobyerno. Samantala, ang iba ay inalok ng libreng paggamot na may pangako ng kumpletong pasilidad. Lahat ng biktima ay naniwala kay E. Manolo bilang isang mabuting tao. Major, sabi ni Maya sa telepono. Hindi lang ito ordinaryong medical na eksperimento o krimen. Maraming biktima ang kusa na lumapit, naniniwala sa kabaitan ni E. Manolo. Nagawa niyang pasunurin sila. Dahan-dahang tumango si Carlos. Iyon ang dahilan kung bakit siya mapanganib. Ang mga taong iginagalang ng publiko ay karaniwang mahirap hinalaan. Kinagabihan, nagpasya sina Carlos at Elena na puntahan ang ilang lugar na sinasabing pinagtatrabahuhan ng mga biktima. Isa sa mga ito ay isang pribadong health clinic na pinamamahalaan ni E. Manolo. Sa labas, malinis ang signage, maayos ang kapaligiran, lahat ay mukhang normal at propesyonal. Ngunit nang pumasok sila, may nakita silang kakaibang archive ng pasyente. Maraming medical record ang nawawala, ang ilan ay binago ang petsa at nilalaman. Binuksan ni Elena ang isa sa mga natitirang pahina. Tingnan niyo ito, Major, sabi ni Elena habang itinuturo ang record ng pasyente na nagngangalang Aling Nena, kapatid ni Jose. Ang petsa ng pagbisita, dosis ng likido, kahit ang lihim na code na tanging si E. Manolo at ang kanyang assistant lang ang nakakaintindi, ay nakatala dito. Hindi ito ordinaryong medical record. Napalunok si Carlos. Kaya, sadyang itinago niya ang eksperimento bilang serbisyong pangkalusugan. Biglang may lumitaw na matandang nurse mula sa likod na silid. Ang pangalan niya ay Brenda. Maputla ang kanyang mukha at puno ng kaba. Ano? Kayo ba'y pulis? Pakiusap, huwag niyong sasabihin sa kanya na nagsalita ako. Tinitigan siya ng matalim ni Carlos. Kailangan namin ang iyong pahayag, Brenda. Lahat ng ito ay para iligtas ang mga buhay. Kung mananahimik ka, mas maraming tao ang maaaring maging biktima. Yumuko si Brenda, nanginginig ang kanyang boses. Ako ay madalas na inutusan ni E. Manolo na mag-inject ng likido sa mga voluntaryo. Sabi niya, para sa pananaliksik daw. Ngunit ang ilang tao, hindi nila kinaya. Namatay sila.
Natatakot ako. Natatakot ako kung malaman niya na nagsalita ako. Kumunot ang noo ni Elena. Maaaring ito ay karagdagang ebidensya, Major. Sadyang sinasamantala niya ang mga mahihirap para sa medikal na eksperimento sa ilalim ng dahilan ng kabutihang panlipunan. Humiga ng malalim si Carlos. Iyon ang dahilan kung bakit si Leo ang nag-iisang nakaligtas. Kailangan nating mabilis na makakalap ng lahat ng ebidensya, Brenda. Lahat ng alam mo ay kailangan itala. Walang dapat mawala. Nang gabing iyon, bumalik si Carlos sa kanyang opisina. Tinitignan niya ang pisara na puno ng mga tala at larawan ni Ea Manolo. Lumabas sa kanyang isip ang anino ng bayani ng komunidad. Ang taong umiti sa publiko, tumulong sa mga ulila, pinunduhan ang klinika. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay nagtatago ng hindi kapanipaniwalang takot. Tulad nito, bulong ni Carlos. Mas mapanganib kaysa sa ordinaryong kriminal. Lahat ng tao ay nagtitiwala sa kanya. Makokontrol niya ang sinuman at maitatago ng maayos ang krimen. Nakaupo si Elena sa tabi niya. Major, mula sa lahat ng datos na nakalap natin, makakagawa tayo ng pattern. Lahat ng biktima ay may pagkakapareho. Sila ay mahihirap, bagong ni-recruit, at nagtitiwala kay Ea Manolo. Lahat sila ay sumama sa eksperimentong ito. Kung susundan natin ang landas na ito, mahahanap natin kung sino ang tumulong kay Ea Manolo. Tumango si Carlos, matalim ang kanyang mga mata. Bukas, interogahin natin ang ilang staff niya at susubaybayan ang lahat ng dokumento na maaaring itinago ni Ea Manolo. Kailangan nating maging maingat, Elena. Matalino ang taong ito sa pagtatago ng bakas. Ngunit isang bagay ang malinaw. Lahat ng biktima ay nagpapakita ng parehong pattern. Iyan ang susi. Sa labas ng opisina, kumukuti-kutitap ang mga ilaw ng lungsod. Nabawasan ang dami ng tao, ngunit naroroon pa rin ang tensyon. Alam ni Carlos na hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng salarin, kundi pati na rin sa pagbunyag ng network na matagal nang pinoprotektahan ni Ea Manolo. Ang anino ng Bayani ay nakakatakot pa rin, ngunit matibay na ang kanilang mga hakbang. Walang makakatakas. Nang gabing iyon, ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata saglit, iniisip si Leo na mahina pa rin nakahiga sa bodega at lahat ng mga biktima na wala na. Ipinangako niya sa sarili, hindi magtatago si Ea Manolo habang buhay. Maaga pa kinabukasan sa Batangas, nabalot pa rin ng makapal na hamog. Ang mga kalsada ay madulas dahil sa ulan kagabi. Ngunit ang kapaligiran ng lungsod ay hindi maihahalin tulad sa tensyon na nararamdaman ng investigasyon team. Matapos ang testimonya ni Leo at pahayag ni Brenda, alam ni Major Carlos na ang susunod na hakbang ay kailangang mabilis na subaybayan ang bakas ng eksperimento na ginawa ni Ea Manolo. Inihanda na ni Elena ang lahat ng forensic equipment, medical records, patient charts, at maging ang mga natirang bot ng mahiwagang likido na natagpuan sa klinika ni Ea Manolo ay nakalap. Kailangan nating malaman kung ano talaga ang ginawa ni Ea Manolo, mariing sabi ni Carlos habang tinitingnan silang lahat. Kung hindi, manghula lang tayo sa dilim. Elena, pwede bang suriin ang nilalaman nito? Tanong ni Carlos. Tumango si Elena. Major, ngunit mangangailangan ito ng oras. Kailangan namin ng kumpletong laboratorio. Bukod pa rito, kailangan nating maging maingat. Kung may mapanganib na kemikal, maaari tayong maapektuhan. Ilang oras ang lumipas, nasa isang pansamantalang laboratorio sila na inupahan malayo sa publiko. Nagsimulang suriin ni Elena at ng kanyang grupo ang mga bote ng likido. Ang bawat bote ay may code ayon sa talaan ni Ea Manolo. Ang likido ay mukhang malinaw, halos tulad ng ordinaryong tubig. Ngunit nang suriin ang nilalaman nito, napakakomplikado nito. Pinaghalong pang-eksperimentong compound na nagbabago sa metabolismo ng selula at pumipigil sa mga vital function ng katawan. Hindi ito ordinaryong gamot, sabi ni Elena habang nagsusulat ng mahabang tala. Ito ay malinaw na isang eksperimento. Ang dosis na ibinigay ay pareho sa lahat ng biktima, ngunit ang ilang katawan ay hindi kinaya, tulad ng nangyari kay Leo. Binabago ng likidong ito ang mga selula, ngunit magkaiba ang epekto nito sa bawat tao. Tinitigan ni Carlos ang bote na may malamig na tingin. Kaya, sadyang pinili niya ang mga mahihirap na tao na hindi paghihinalaan ng publiko, at pagkatapos ay iniksyonan sila ng isang potensyal na nakamamatay na substance. Lahat ng ito ay para sa pananaliksik.
Seryoso siyang tinitigan ni Elena. At mas nakakatakot pa, lahat ng biktima ay nakatala na may lihim na code. Pinangalanan ni AI Manolo sila bilang subject sa medical records. Walang tunay na pangalan, tanging code, petsa, at dosis. Alas negatibo 11 ng umaga, nagpasya si Carlos na puntahan ang lokasyon na ginamit ni AI Manolo bilang lugar ng eksperimento. Kasama si Elena, Ben, at Dennis, pumunta sila sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Sa labas, mukhang walang laman, kupas, at nakalimutan ang bodega. Ngunit mula sa talaan ni Brenda, ginamit ni AI Manolo ang bodegang ito para sa mga bigong eksperimento o hindi pa tapos. Maingat na binuksan ni Carlos ang pinto. Agad na pumasok sa kanilang ilong ang matapang na amoy ng kemikal. Mas mahigpit na isinara ni Elena ang kanyang maskara. Sa loob, may mahabang mesa, mga walang laman na bote, malalaking syringe, at tumpok na mga tala. Sa isa sa mga pahina, may nakitang diagram ng katawan ng tao na may pulang tuldok, eksaktong kapareho ng natagpuan sa mga biktima. Ito ay tulad ng blueprint ng eksperimento, mahinang sabi ni Elena, halos pabulong. Isinulat niya ang lahat ng epekto ng likido sa katawan ng tao. Tinitigan ni Carlos ang diagram, masikip ang kanyang dibdib. Kaya, lahat ng biktima na natagpuan sa cargo truck ay mga bigong eksperimento. Sa sulok ng bodega, natagpuan ni Dennis ang isang kahon na naglalaman ng mga sample ng tissue at organ ng biktima na nakaimbak sa formalin. Kinuha ni Elena ito gamit ang makapal na guwantes. Ito ay karagdagang ebidensya na maaaring magpatibay sa ating ulat kung dadalhin natin ito sa korte. Biglang narinig ang tunog ng mga yabag mula sa likod ng bodega. Agad silang lahat ay nanigas. Itinutok ni Carlos ang kanyang pistola. Sina Ben at Dennis ay naghanda upang harapin. Ngunit ang lumitaw ay isang ligaw na pusa na tumalon mula sa tumpok ng kahon. Medyo gumaan ang kanilang paghinga, ngunit naroroon pa rin ang tensyon. Tinitigan ni Elena ang lahat ng kagamitan sa eksperimento na may nakakatakot na tingin. Major, ito ay maliit na bahagi lamang. Marami pang dokumento, tala, at sample na itinago ni AI Manolo. Tiyak na mayroon siyang ibang bodega o nakatagong pasilidad sa kanyang pribadong tahanan. Tinitigan ni Carlos si Elena, matigas ang kanyang panga. Kailangan nating makita ang lahat. Hindi lang ito ordinaryong malawakang pagpatay. Ito ay iligal na medikal na eksperimento. At bawat biktima ay patunay na nangahas si AI Manolo na labagin ang batas at etika para sa kanyang ambisyon. Dumating si Maya, na matagal nang nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng biktima, sa bodega na may dalang bagong impormasyon. Major, nasubaybayan ko na ang bakas ng ilang biktima. Lahat sila ay dumating sa rekomendasyon mismo ni AI Manolo. Maging ang ilang pamilya ay naniwala na ito ay isang charity project. Nagawa niyang manipulahin ang tiwala ng publiko. Yumuko si Carlos, iniisip ang mga salita ni Maya. Iyon ang dahilan kung bakit napakahirap siyang matukoy. Ngunit may ebidensya na tayo, buhay na saksi, medical records, at biological samples. Ngayon, kailangan nating bumuo ng estratehiya upang makulong siya. Habang papalubog ang araw, bumalik ang grupo sa opisina na may dalang mga dokumento at sample. Tinitigan ni Carlos ang pisara na puno ng mga larawan, code, at nag-ugnay na linya. Lalo niyang nararamdaman ang anino ni AI Manolo sa kanyang isip. Ang taong itinuring na bayani ay nagtatago pala ng isang napakalupit na madilim na bahagi. Tinitigan siya ni Elena na seryoso ang mukha. Major, kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung malaman ni AI Manolo na natuklasan natin ang bakas ng kanyang eksperimento, maaaring mapanganib si Leo at maaaring may iba pang biktima na buhay pa at naghihintay ng kanilang pagkakataon. Tinitigan ni Carlos si Elena, matalim ang kanyang mga mata. Bukas, sisimulan nating suriin ang lahat ng lugar na kanyang pinuntahan, mula sa klinika, bodega, hanggang sa kanyang pribadong tahanan. Hindi tayo pwedeng magkamali. Kailangan pigilan si AI Manolo bago lumitaw ang susunod na biktima. Nang gabing iyon, tahimik ang Batangas. Ngunit sa istasyon ng pulisya, hindi bumababa ang tensyon. Sa labas, maaaring nakangiti pa rin si AI Manolo ng tahimik, tiwala na walang makakahanap sa kanyang network. Ngunit alam ni Carlos at ng kanyang grupo ang isang bagay, natagpuan na ang bakas ng kanyang madilim na eksperimento at hindi na magtatagal bago mabunyag ang katotohanan. Kinabukasan ng umaga, nabalot ng manipis at mamasa-masang hamog ang Batangas.
Abay ang istasyon ng pulisya na parang pugad ng bubuyog. Ngunit nakaupo si Carlos sa kanyang opisina. Nakatingin siya sa pisara na puno ng mga larawan, diagram, at nag-ugnay na linya. Bawat biktima, bawat code, at bawat lokasyon na natagpuan ay nagsisimulang bumuo ng isang nakakatakot na pattern. Hindi nag-iisa si A.I. Manolo. Pumasok si Elena na may dalang selyadong dokumento na nakuha nila mula sa klinika ni A.I. Manolo. Major, hindi lang ito medical records. May listahan ng staff, assistants, at volunteers na ginamit niya para sa eksperimento. Ang ilan ay tila loyal dahil sa takot, ang ilan dahil sa pinansyal na gantimpala. Ngunit lahat sila ay may papel sa pagtatago ng mga gawain ni A.I. Manolo. Bumuntong hininga si Carlos. Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang kinakaharap natin. Kinakaharap natin ang isang network na nagpapahintulot sa kanya na manatiling nakatago. Kinatok ni Ben ang pinto. Major, nasubaybayan ko na ang ilang pangalan na binanggit ni Brenda. May 5 tao na tila mahalaga sa network na ito. Sila ang nag-aayos ng logistic, nagtatago ng mga dokumento, at pinananatiling buo ang mga biktima bago ipadala sa cargo truck. Tumayo si Carlos, matalim ang kanyang mga mata. Sige, kailangan nating malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan at kung sino ang mapanganib. Elena, isulat ang lahat ng pangalan, papel, at posibleng lokasyon nila ngayon. Samantala, nakipag-ugnayan si Maya sa ilang pamilya ng biktima upang subaybayan ang pinagmulan ng mga ni-recruit. May natuklasan siyang nakakagulat. Ilang staff ni A.I. Manolo ay mga taong kilala sa komunidad bilang bayani o social volunteers. Nagawa nilang itago ang madilim na bahagi ni A.I. Manolo dahil sa kanilang sariling magandang reputasyon. Major, sabi ni Maya sa telepono. Talagang matatalino ang ilang staff na ito. Tinatakpan nila ang mga record, binubura ang mga ebidensya, at pinaniniwala ang lahat na nagpunta ang mga biktima sa trabaho o nakakuha ng medikal na paggamot. Seryoso siyang tinitigan ni Carlos. Kaya tinatakpan nila ang krimen ni A.I. Manolo dahil sa takot o dahil sa kita. Malamang kombinasyon ng dalawa, sagot ni Maya. Ngunit ang sigurado, alam nila ang kahihinatnan kung magsasalita sila. Kinagabihan, sinimulan ng grupo ang pagsubaybay sa isa sa mga miyembro ng network, isang nurse na nagngangalang Cora na matagal nang tumutulong kay A.I. Manolo sa pag-aayos ng iskediul ng mga biktima at pagtatago ng ebidensya sa klinika. Sina Carlos, Elena, Ben, at Dennis ay nagbalakayo upang makipagkita kay Cora sa kanyang simpleng bahay. Cora, alam namin kung ano ang nangyari, sabi ni Carlos pagkapasok sa sala. Kailangan namin ang iyong pahayag. Mas magiging ligtas ang lahat kung magsasalita ka ngayon. Nanginginig si Cora, hawak ang isang maliit na bag. Ako ay natatakot, sir. Kung malaman ni A.I. Manolo na nagsalita ako, kaya niya akong, hindi ko maipaliwanag. Lumakad si Elena, pinakalma si Cora. Hindi namin siya hahayaan na saktan ka. Ngunit kung tutulungan mo kami, mapipigilan natin siya at maililigtas ang iba pang buhay. Yumuko si Cora, bumuhos ang kanyang luha. Sige, magsasalita ako. Lahat ng ginawa ko ay pinagmukha niyang charity project. Ini-inject namin ang likido sa mga mahihirap. Maayos ang mga record. Sinumang magtanong, sasabihin niya para sa medical na pananaliksik daw. Napakakumbinsi niya. Isinulat ni Carlos ang bawat salita. Cora, may iba pa bang tumulong bukod sa'yo? Tumango si Cora. May 5 pa. Sila ang nag-aayos ng logistic, nagtatago ng mga dokumento, at naglilipat ng mga biktima. Lahat ay takot sa kanya, ngunit sumusunod sila dahil bayani siya sa mata ng publiko. Bumulong si Ben kay Dennis, mas malawak ito kaysa sa inakala natin. Kung malaman ni A.I. Manolo na ibinubunyag natin ito, maaaring protektahan nila siya hanggang sa huli. Nang gabing iyon sa istasyon ng pulisya, nagtipon ang grupo upang suriin ang bagong impormasyon. Nagsimulang mabuo ang mapa ng network ni A.I. Manolo. 5 mahahalagang tao na tumulong sa pag-aayos ng eksperimento, ilang medical staff na nagtago ng mga pagkamatay, at mga dokumento na maayos na nakaimbak upang linlangin ang lahat. Hindi lang ito iligal na eksperimento, sabi ni Elena. Ito ay isang nakatagong medikal na sindikato. Alam nila kung paano itago ang mga bakas, kung paano gawing ordinaryong pasyente ang lahat ng biktima. Tinitigan ni Carlos ang pisara na may matigas na panga. At lahat sila ay nagpapanggap na bayani sa mata ng publiko.
Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap silang matukoy. Ngunit mayroon tayong Leo at Cora, sila ang mga pangunahing saksi. Sa kanila, maililitis natin ang lahat ng nasa network na ito. Idinagdag ni Maya, Major, nagsisimula na ang panggigipit ng media. Bukas, magtatanong sila tungkol sa konkretong hakbang ng pulisya. Kailangan nating maging handa o mawawala ng tiwala ang publiko. Humiga ng malalim si Carlos. Kailangan nating kumilos ng mabilis, ngunit maingat. Kung makatakas ang isang tao sa network na ito o magbigay ng babala kay E. Manolo, maaaring maging bigo ang lahat. Sa labas ng opisina, lalong lumalim ang gabi. Malabo ang kumukuti-kutitap na ilaw ng lungsod, dala ng hangin ang amoy ng dagat. Sa likod ng lahat, maaaring nakangiti pa rin si E. Manolo, tiwala na walang makakahanap sa kanyang network. Ngunit alam ni Carlos ang isang bagay, bawat hakbang nila ngayon ay nagpapaliit ng espasyo ni E. Manolo upang magtago. At nang gabing iyon, alam ng lahat sa istasyon ng pulisya na nagsisimulang mabunyag ang lihim na network ni E. Manolo at hindi na magtatagal bago mabunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Bumuhos ang ambon sa Batangas nang umupo si Carlos sa pansamantalang command center sa istasyon ng pulisya. Ang liwanag ng neon ay tumama sa isang malaking pisara na nagpapakita ng mga larawan ni E. Manolo, diagram ng network, at mga tala ng buhay na saksi. Ang hangin sa gabi na pumapasok sa bintana ay tila nagdadala ng madilim na anino ng plano ng krimen ni E. Manolo. Elena, kailangan nating tiyakin na perpekto ang operasyon na ito, sabi ni Carlos habang tinitingnan ang pisara. Isang pagkakamali lang at maaaring mawala ang lahat ng ebidensya. Napakatalino ni E. Manolo sa pagtatago ng kanyang mga bakas. Hindi tayo pwedeng manghula. Tumango si Elena. Major, lahat ng ebidensya mula kay Leo at Cora ay naitala na. Ang mga bote ng likido, lihim na dokumento, at diagram ng eksperimento ay naanalisa na. Maaari nating buuin ang pattern ng paggalaw ni E. Manolo, ngunit kailangan natin ng isang bagay upang palabasin siya. Inihahanda ni Ben at Dennis ang field team. Obserbahan nila ang bawat paggalaw ng staff ni E. Manolo, naghahanap ng butas upang makapasok sa kanyang bahay o nakatagong pasilidad. Si Maya, na nasa labas na ng lungsod para sa investigatibong report, ay nagpadala ng voice message. Major, maaari kong maakit ang atensyon ng publiko sa isang ligtas na direksyon. Gawin si E. Manolo na maniwala na normal ang lahat. Maaari nating gamitin ito bilang bitad. Ipinikit ni Carlos ang kanyang mga mata saglit, huminga ng malalim. Sige, bukas, sisimulan natin. Ngunit tandaan, ang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ng buhay na saksi. Kailangang ligtas si Leo. Gayon din si Cora. Kung paghihinalaan sila ni E. Manolo, maaaring masira ang lahat. Nang gabing iyon, si Leo, na mahina pa rin, ay inalagaan sa isang espesyal na silid. Nakatayo si Carlos sa tabi ng kanyang kama, tinitingnan ang mukha ng nag-iisang saksi. Leo, kailangan mong lumaban. Bukas, papalabasin natin si E. Manolo. Ikaw ang magiging susi upang makulong siya. Naiintindihan mo? Dahan-dahang tumango si Leo kahit humihingal. Ako ay gustong tumulong. Kung matigil ang lahat ng ito, maililigtas ang iba pang biktima. Sinuri ni Elena ang medical monitor ni Leo. Mahina siya ngunit matatag ang kanyang kondisyon. Kailangan nating patuloy na subaybayan ang bawat galaw niya. At ito ang magiging pinakamapanganib na operasyon na nagawa natin. Kinabukasan ng umaga, nagsimulang kumilos ang grupo. Nakipagtulungan si Cora sa kanila, nagbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa ugali ni E. Manolo. Oras ng trabaho, pang-araw-araw na gawain, sino ang karaniwang nagbabantay sa pasilidad, at ang ruta ng pagtakas kung magkaroon ng insidente. Laging sinusuri ni E. Manolo ang mga dokumento bago umalis, sabi ni Cora. Naniniwala siya na ilan lang ang mapagkakatiwalaan. Ang lahat ng iba pang staff ay kailangang magtago ng bakas kung magtanong siya. Tumango si Carlos. Ito ang magbibigay sa atin ng butas. Maaari nating palabasin siya sa pamamagitan ng pagpapaniwala sa kanya na may isang eksperimento ang nabigo at may dokumento ang nawawala. Inihanda ni Ben ang security unit sa paligid ng bahay at pasilidad ni E. Manolo. Samantala, sinigurado ni Dennis na ligtas ang evacuation route para sa buhay na saksi. Nagsimulang magpalabas si Maya ng peking balita tungkol sa isang medical na audit na gagawin sa klinika ni E. Manolo.
Sapat na upang paghinalaan si AI Manolo, ngunit hindi niya napagtanto na handa na ang bitad. Nang gabing iyon, dumating si AI Manolo sa kanyang pribadong tahanan. Binuksan niya ang mga dokumento at sinuri ang mga nakatagong bote ng eksperimento. Matalas ang mata ni AI Manolo habang binabasa ang bawat tala. Pinaghihinalaan niya na may nakakaalam ng kanyang sikreto. Sina Carlos at Elena ay nagmamasid mula sa ligtas na distansya sa pamamagitan ng surveillance camera. Ngayon, bulong ni Carlos, i-activate natin ang bitad. Maya, ibigay ang signal. Sa studio, pinindot ni Maya ang broadcast button at ipinalabas ang balita tungkol sa biglaang inspeksyon sa klinika ni AI Manolo. Hindi nagtagal, tumunog ang telepono sa bahay ni AI Manolo. Mukha siyang balisa. Tinitigan ni Carlos ang monitor ng screen. Nagsimulang gumalaw si AI Manolo patungo sa backup facility na, ayon kay Cora, ay lugar ng imbakan ng lihim na dokumento. Naghihintay na sina Ben at Dennis sa paligid ng lokasyon. Huminga ng malalim si Carlos at pinindot ang radyo. Team, ihanda ang koordinasyon. Ito na ang sandali. Pumasok si AI Manolo sa bodega na may balisa na mukha. Binuksan niya ang ilaw, sinuri ang bawat rack at kabinet. Sa labas, naghihintay sina Carlos at ang grupo ng signal. Si Leo ay nasa ligtas na lokasyon. Makakapagbigay siya ng mahalagang impormasyon kung kinakailangan. Pumasok si Cora na nagpapanggap na nagpapanik, kinukuha ang atensyon ni AI Manolo. Doktor, may problema. May isang subject na nagpapakita ng kakaibang sintomas at nawawala ang mga dokumento. Mabilis na lumingon si AI Manolo, nagliliyab ang kanyang mga mata. Pinindot ni Carlos ang radio button, nagbigay ng senyas kina Ben at Dennis. Sa loob ng ilang segundo, pumasok ang pulisya sa bodega, sinigurado ang bawat exit. Samantala, kinukunan ni Elena at Maya ng larawan ang ebidensya at lihim na dokumento na nakakalat. Nagulat si AI Manolo. Namutla ang kanyang mukha. Napagtanto niyang nakasara na ang bitad. Ano? Ano ito? Sigaw niya. Lumakad si Carlos. Bahagyang nakataas ang pistola. Matalas ang kanyang mga mata. AI Manolo, tapos na ang lahat. Hindi ka na makakapagtago. Lahat ng ginawa mo sa mga biktima ng iyong madilim na eksperimento ay nabunyag. Sinubukan ni AI Manolo na lumaban. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ben at Dennis. Nakatayo si Cora sa tabi. Gumaan ang kanyang mukha ngunit takot pa rin. Ligtas si Leo sa ligtas na lokasyon, handa na siyang magbigay ng kanyang testimonya. Tinitigan ni Carlos si AI Manolo ng malamig. Ito ay simula pa lamang. Lahat ng miyembro ng iyong network ay interogahin din walang makakatakas. Nang gabing iyon, tahimik ang Batangas. Ngunit sa loob ng bodega, ang krimen na matagal nang itinago ni AI Manolo ay sa wakas ay natapos. Alam ng grupo ni Carlos na nagtagumpay ang operasyon na ito dahil sa koordinasyon, pasensya, at tapang ng buhay na saksi. Ngunit alam din nila na mahaba pa ang proseso upang mabunyag ang buong network. Ang silid ng interogasyon sa istasyon ng pulisya ng Batangas ay masikip kahit maliwanag ang neon lights. Ang kulay abong pader at malamig na metal na mesa ay nagdaragdag sa tensyon na aura. Sa isang tabi ng mesa, nakaupo si AI Manolo na maputla ang mukha, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Sa kabilang tabi, matuwid na nakaupo si Major Carlos. Tumagos ang kanyang mga mata na parang gustong basahin ang nilalaman ng kanyang isip. Sa sulok ng silid, inihanda ni AI Elena ang mga ebidensyang dokumento at larawan ng mga biktima. Samantala, handa sina Patrolman Ben at Patrolman Dennis sa pinto para sa seguridad. Si Maya, nakasama bilang tagamasid, ay isinusulat ang bawat reaksyon ni AI Manolo. Sinimula ni Carlos ang interogasyon sa matatag ngunit kalmadong boses. AI Manolo, lahat ng ginawa mo sa mga biktima ay nabunyag. Mayroon kaming ebidensya, dokumento, medical records, buhay na saksi, at pisikal na ebidensya mula sa lokasyon ng eksperimento. Tapos na ang oras ng pagdadahilan. Tinitigan ni AI Manolo si Carlos. Maputla ang kanyang mukha, ngunit sinubukan niyang pigilan ang sarili. Ikaw, hindi mo naintindihan? Ito ay para sa sangkatauhan. Gusto kong tulungan ang mga mahihirap, bigyan sila ng pagkakataon. Ang eksperimentong ito ay para sa kabutihan. Kalmado ngunit malamig na sumagot si Elena. Kabutihan. Namatay ang mga taong iyon dahil sa iyong pagtrato.
Ang likidong iniksyon mo, pareho ang dosis ngunit magkaiba ang epekto sa bawat biktima. Binaliwala mo ang kanilang kaligtasan para sa iyong ambisyon. Humiga ng malalim si Ea Manolo. Nagluha ang kanyang mga mata. Sila ay pumayag. Sila mismo ang lumapit. Sinabi ko na ito ay social project, trabaho, libreng paggamot. Lumapit si Carlos, matalim ang kanyang boses. Pumayag sila dahil niloko mo sila. Naniwala sila sa iyong kabutihan. Sinamantala mo ang iyong posisyon at reputasyon para gumawa ng kasuklam-suklam na bagay. Maging ang nakaligtas na si Leo ay nagbigay ng iyong pangalan bilang salarin. Alam mo kung ano ang ginagawa mo. Yumuko si Ea Manolo nanginginig. Ako ay gustong gumawa ng isang malaking bagay, isang bagay na makakatulong sa maraming tao, ngunit ang ilan ay nabigo. Hindi ko inakala. Tinitigan ni Elena si Ea Manolo, hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Hindi yan dahilan. Hindi ka pwedeng maglaro sa buhay ng tao, Ea Manolo. Hindi ito ordinaryong eksperimento sa laboratorio. Ito ay isang planadong krimen. Minanipula mo ang mga mahihirap, itinago mo ang mga ebidensya. At pinagsama mo pa ang mga bigong biktima sa cargo truck na parang kaso ng human trafficking. Direktang tinitigan ni Carlos si Ea Manolo. Bawat hakbang mo ay naitala. Ang mga bote ng likido, diagram ng katawan, talaan ng code, lahat ay nagpapakita ng parehong pattern. Lahat ng biktima ay iyong subject sa eksperimento. Walang aksidente. Alam mo yan, di ba? Ipinikit ni Ea Manolo ang kanyang mga mata, nanginginig ng husto. Ako ay akala ko kontrolado ko ang lahat. Gusto kong tumulong, ngunit ayaw kong mamatay. Ako ay natatakot. Si Leo, na nasa ligtas na silid kanina, ay pansamantalang ipinasok na may mahigpit na pagbabantay upang harapin si Ea Manolo. Tinitigan ni Leo ang salarin, naluha ang kanyang mga mata ngunit matatag. Ea Manolo, bakit mo ginawa ito? Nagtiwala kami at pinatay mo ang aming mga kaibigan. Bakit? Yumuko si Ea Manolo, bumuhos ang kanyang luha. Ako ay akala ko sa aking pananaliksik, ngunit ako ay masyadong lumayo. Hindi ko alam. Mabilis na nagsulat si Carlos habang pinapatunayan ni Elena ang pisikal na ebidensya. Bawat eksperimento, bawat dosis, bawat biktima, mayroon kaming lahat. Hindi ka na pwedeng magdahilan. Dadalhin ang lahat ng ito sa korte. Mas mapapadali mo ang lahat kung magiging tapat ka, Ea Manolo. Nanginginig ng husto si Ea Manolo. Sige, kinikilala ko ang lahat. Lahat ng eksperimento, lahat ng talaan, lahat ng biktima, ako ang may pananagutan. Sasabihin ko. Malamig na tinitigan ni Elena si Ea Manolo. Magsimula ka mula sa simula. Paano mo pinili ang mga biktima? Sino ang tumulong sa'yo? At ano ang tunay na layunin ng bawat eksperimento? Nagsimulang magkwento si Ea Manolo ng detalyado kung paano niya pinili ang mga mahihirap na residente na may pangako ng trabaho o libreng paggamot. Kung paano tinakpan ng mga tapat na staff ang mga dokumento at inilipat ang mga bigong biktima. At kung paano niya isinulat ang bawat reaksyon ng katawan ng biktima sa mga lihim na diagram. Tinitigan ni Leo si Ea Manolo na may halo ng galit at lungkot. Akala mo iyon ay social experiment. Iyon ay planadong pagpatay, Ea Manolo. Naglaro ka sa aming buhay na parang mga laruan. Napayumuko lang si Ea Manolo, umiiyak ng tahimik, samantala tinitigan siya ni Carlos na matigas ang mukha. Ito ay simula pa lamang, Ea Manolo. Lahat ng staff na tumulong ay interogahin. Bawat ebidensya ay gagamitin. Wala ka nang maitatago. Bagsak ka na. Idinagdag ni Elena, nakalabas na ang katotohanan. Wala nang kwento tungkol sa bayani o kabutihang panlipunan. Lahat ng ginawa mo ay ngayon ay malinaw na at bawat biktima na nakaligtas, kasama si Leo, ay magiging saksi. Si Maya, na nagmamasid mula sa tabi, ay isinulat ang reaksyon ni Ea Manolo na nagbago mula sa pagmamataas patungo sa lubos na takot. Lahat ng kasinungalingan na matagal nang nakatago ay ngayon ay gumuho sa harap ng pulisya. Tinapos ni Carlos ang interogasyon ng matatag. Dadala ka sa opisyal na piitan. Lahat ng ebidensya at pag-amin na ito ay magiging batayan para sa korte. Ea Manolo, pananagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Iginabay palabas ng silid si Ea Manolo. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig.
Samantala, tinitigan siya ni Leo na puno ng sakit at katatagan. Sa labas ng Batangas ng gabing iyon ay nanatiling tahimik. Ngunit sa silid ng interogasyon, isang madilim na sikreto ang ganap na nabunyag. Ian Manolo, ang bayani sa mata ng publiko, ay ang utak sa likod ng nakamamatay na eksperimento na kumitil ng 12 ng biktima. Nabalot ng manipis na hamog ang Batangas kinabukasan ng umaga. Ang kapaligiran ng lungsod ay nanatiling kalmado. Ngunit sa istasyon ng pulisya, ang tensyon ay parang bagyo na naghihintay na pumutok. Matapos ang pag-amin ni Ian Manolo sa interogasyon, sina Carlos, Elena, at ang grupo ay nagtuon sa susunod na hakbang, hanapin ang lahat ng lihim na dokumento na nakatago pa rin at tiyakin na sapat ang ebidensya para sa korte. Binuksan ni Elena ang kahon ng archive na matagumpay nilang nakuha mula sa bodega ng eksperimento ni Ian Manolo. Ang bawat dokumento ay maayos na nakasalansan sa isang malaking mesa. May mga diagram ng katawan ng tao, talaan ng dosis ng likido, listahan ng mga subject na naging biktima, at maging ang pang-araw-araw na ulat na nagpapaliwanag ng kondisyon ng mga biktima. Major, sabi ni Elena habang itinuturo ang isa sa mga tala. Tingnan niyo ito. Isinulat niya ang detalyadong reaksyon ng bawat biktima sa likido, bawat dosis, bawat sintomas, at ang huling resulta. Trinato niya ang tao na parang mga pang-eksperimentong materyal sa laboratorio. Tinitigan ni Carlos ang dokumento, masikip ang kanyang dibdib. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa inakala ko. Lahat ng biktima, lahat ng tao na nagtiwala sa kanya ay ginawang object ng eksperimento. At lahat ng ito ay maayos na naitala. Hindi siya nag-iwan ng butas. Sa kabilang banda, sina Ben at Dennis ay sinubaybayan ang isa pang bodega na pinaghihinala ang ginamit ni Ian Manolo bilang backup storage. May natagpuan silang isang nakakandadong metal cabinet. Si Maya, nakasama nila, ay nagmamasid sa paligid. Major, ito ay maaaring maging isang mahalagang punto. Maaaring may iba pang ebidensya na hindi natin inaasahan. Sa tulong ng security code na nakuha mula kay Cora, nagawa nilang buksan ang metal cabinet. Sa loob, may tumpok na dokumento, flash drive, at pang-araw-araw na talaarawan ni Ian Manolo. Ang ilang talaan ay naglalaman pa nga ng mga plano para sa hinaharap na eksperimento na halos isagawa. Ito ay kahanga-hanga, sabi ni Dennis habang tinitingnan ang nilalaman ng kabinet. Kung ito ay dadalhin sa korte, walang butas para ipagtanggol ni Ian Manolo ang kanyang sarili. Tinitigan ni Carlos ang kanyang grupo ng matatag. Lahat ng ebidensyang ito ay kailangang siguraduhin, idokumento, at ihanda para sa paglilitis. Walang dapat mawala. Bawat tala, bawat diagram, bawat flash drive ay tahimik na saksi sa krimen ni Ian Manolo. Kinagabihan, pinulong ni Carlos ang grupo upang bumuo ng estratehiya sa korte. Inayos ni Elena ang mga dokumento at ipinaliwanag ang mga detalyeng medikal upang magharap ng matibay na ebidensya sa korte. Inihanda ni Maya ang pampublikong ulat upang patuloy na makakuha ng tumpak na impormasyon ang publiko nang hindi nagdudulot ng panik. Major, mula sa lahat ng ebidensya na mayroon, malinaw ang pattern ng eksperimento ni Ian Manolo. Pinili niya ang mga mahihirap o vulnerableng subject, nangako ng trabaho o libreng paggamot, at pagkatapos ay ini-inject ang experimental na likido, sabi ni Elena habang itinuturo ang diagram. Isinulat niya ang bawat reaksyon ng detalyado, kasama ang mga nangyaring pagkamatay. Lahat ng bigong biktima ay pansamantalang inimbak bago sa wakas ay inilagay sa cargo truck. Tumango si Carlos. Ito ay magiging isang malaking kaso. Hindi lang ito tungkol sa iligal na eksperimento, kundi pati na rin sa planadong pagpatay, pagmamanipula sa publiko, at paglabag sa etika ng medisina. Kailangan nating tiyakin na lahat ng ebidensya ay tanggapin ng korte. Sa labas ng silid, bumulong si Maya, Major, nagsisimula ng manggipit ang publiko. Bukas, magtatanong sila tungkol sa konkretong hakbang ng pulisya. Kailangan nating maging maingat o mawawala ng tiwala ang publiko. Tinitigan ni Carlos si Maya, matatag ang kanyang mukha. Kailangan nating manatiling profesional. Lahat ng ebidensya ay magsasalita para sa sarili nito. Kailangan lang malaman ng publiko ang katotohanan. Hindi dapat makataka si Ian Manolo at ang kanyang network. Ilang oras ang lumipas, dumating si Leo, ang pangunahing saksi, sa opisina upang tingnan ang ebidensya na ipipresenta sa korte. Tinitigan niya ang mga dokumento, bumuhos ang kanyang luha.
Ito talaga ang ginawa nila sa aking mga kaibigan, sa akin, sa lahat ng biktima. Tinapik ni Elena ang balikat ni Leo. Naglakas loob kang lumaban, Leo. Kung wala ang iyong testimonya, hindi magiging sapat ang ebidensya na ito. Tinulungan mo kaming pigilan ang lahat ng ito. Tinitigan ni Carlos si Leo ng seryoso. Titiyakin natin na pananagutan ni Ea Manolo at ng staff na tumulong ay haharap din sa korte. Walang makakatakas. Nakatayo si Cora sa kabilang tabi ng silid. Maputla ang kanyang mukha ngunit gumaan. Masaya akong nakatulong. Sa wakas, lumabas ang katotohanan. Umaasa lang ako na wala ng iba pang biktima ang lilitaw pagkatapos nito. Isinara ni Carlos ang kahon ng dokumento ng matatag. Nalantad na ang sikreto ni Ea Manolo. Handa na ang lahat ng ebidensya para sa korte. At isang bagay ang sigurado, hindi kami titigil hanggat hindi nalilitis ang lahat ng krimen na ito at natatamo ang hustisya. Sa labas, tahimik ang Batangas ng gabing iyon, ngunit sa istasyon ng pulisya, nagsimulang mawala ang madilim na anino ni Ea Manolo. Lahat ng sikreto ay nabunyag na at nagsimula na ang proseso patungo sa formal na paglilitis. Nagsimula ang araw ng paglilitis na sinisikat ng araw ang gusali ng korte sa Batangas. Ang kapaligiran sa labas ng gusali ay puno na ng mga residente, media, at pamilya ng mga biktima. Lahat ay naghihintay upang makita ang mukha ni Ea Manolo na ngayon ay nakaupo sa upuan ng akusado na nakakuyom ang mga kamay sa mesa. Maputla ang kanyang mukha, balisa ang kanyang mga mata. Sa isang tabi ng courtroom, sina Major Carlos, Ea Elena, Patrolman Ben, at Patrolman Dennis ay maayos na nakaupo, hawak ang mga ebidensyang dokumento at tinitiyak na maayos ang lahat. Nakaupo si Maya sa bangko ng media, handang iulat ng tumpak ang takbo ng paglilitis. Nakaupo si Leo sa hanay ng mga saksi, tinitigan si Ea Manolo na may halo ng galit at lungkot. Si Cora ay nasa tabi niya, nanginginig ang kanyang mga kamay, maputla ang kanyang mukha, ngunit matatag. Hinampas ng huwes ang martilyo, sinimulan ang paglilitis. Ang tunog nito ay umalinggaw sa tahimik na courtroom. Nagsimula ang paglilitis. Ang akusadong si Ea Manolo ay haharap sa kasong planadong pagpatay, iligal na medikal na eksperimento, at paglabag sa etika ng medisina. Binuksan ng tagausig ang kaso sa malakas na boses. Ipinakita niya ang unang ebidensya, ang diagram ng eksperimento, talaan ng dosis ng likido, at listahan ng mga subject na naging biktima. Bawat ebidensya ay detalyadong ipinakita sa huwes at sa korte. Ang kagalang-galang, sabi ng tagausig. Ea Manolo ay sinamantala ang kanyang posisyon at reputasyon bilang isang bayani upang mag-recruit ng mga biktima. Ini-inject niya ang eksperimental na likido na nagbabago sa metabolismo ng katawan ng tao. Ilang biktima ang namatay. Ang ilan ay nakaligtas. Lahat ng talaan ay nagpapakita ng maingat na pagpaplano. Tinitigan ni Ea Manolo ang ebidensya na nanlalaki ang mga mata, tumutulo ang pawis. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay, sinusubukang pigilan ang sarili. Nakaupo si Elena malapit kay Carlos, nagbibigay ng senyas upang manatiling kalmado. Tinawag ng tagausig ang pangunahing saksi, si Leo. Tumayo siya sa harap ni Ea Manolo. Pula ang kanyang mukha dahil sa emosyon. Ea Manolo, sinabi mo na gusto mo kaming tulungan. Sinabi mo na ito ay social project, ngunit namatay ang aking mga kaibigan dahil sa iyong eksperimento. Minanipula mo kami. Yumuko si Ea Manolo, nanginginig ang boses. Leo, hindi ko gusto na mangyari ang lahat ng ito. Matalim na tinitigan ni Leo. Ikaw ang gumawa niyan. Lahat ng ito ay nasa iyong kamay. Ikaw ay bayani sa mata ng publiko, ngunit sa totoo lang, ikaw ay mamamatay tao. Tumayo si Elena upang magdagdag ng siyentipikong paliwanag. Ang kagalang-galang, ang medikal na ebidensya ay nagpapakita na ang likidong iniksyonan ni Ea Manolo ay naglalaman ng mapanganib na pang-eksperimentong compound. Bawat dosis ay naitala, bawat reaksyon ay naanalisa. At bawat pagkamatay ay naitala. Hindi ito ordinaryong eksperimento. Ito ay planadong pagpatay. Sa labas ng courtroom, iniulat ni Maya ng live ang takbo ng paglilitis. Ipinaliwanag niya ang kronolohiya ng eksperimento, ang pag-amin ni Ea Manolo, at ang testimonya ni Leo. Huminga ng malalim ang publiko, nagulat sa malupit na detalye na matagal nang nakatago. Sa loob ng courtroom, tinitigan ng huwes si Ea Manolo. Kinikilala ba ng akusado ang lahat ng paratang?
Yumuko si A.I. Manolo ng malalim, bumuhos ang kanyang luha. Ako ay kinikilala ko ang lahat ng eksperimento, lahat ng talaan, lahat ng biktima, ako ang may pananagutan. Hinampas ng huwes ang martilyo, humihingi sa tagausig at abogado na ihanda ang iskedyul ng karagdagang paglilitis. Ang pag-amin ng akusado ay magiging bahagi ng pangunahing ebidensya, ngunit ang paglilitis ay ipagpapatuloy sa pagsusuri ng lahat ng saksi at karagdagang ebidensya. Tumindi ang tensyon nang magpatotoo ang ilang pamilya ng biktima. Ang iyak, sigaw ng galit at luha ay bumalot sa courtroom. Yumuko si A.I. Manolo. Paminsan-minsan ay sinusubukan niyang magsalita, ngunit nilulunod ang kanyang boses ng iyak ng mga pamilya ng biktima. Hawak ni Carlos ang mga ebidensyang dokumento, tinitigan si A.I. Manolo ng malamig. Alam niyang kahit may pag-amin na, mahaba pa ang proseso ng paglilitis. Ngayon, hindi lang batas ang kinakaharap ni A.I. Manolo, kundi pati na rin ang galit ng publiko. Hawak ni Cora ang kamay ni Leo, pinipigilan ang kanilang emosyon. Sa wakas, lumabas ang katotohanan, bulong ni Cora. Nanginginig si A.I. Manolo, walang buhay ang kanyang mga mata. Lahat ng kanyang reputasyon bilang bayani ay gumuho sa isang araw. Tinitigan siya ni Leo na puno ng sakit at tapang. Nakikita mo ito, lahat ng kasinungalingan mo ay nabunyag. Wala ka nang maitatago. Hinampas ng huwes ang martilyo, tinapos ang sesyon ng paglilitis para sa araw na yon. Ang kapaligiran ng courtroom ay nanatiling tensyonado. Ngunit isang bagay ang malinaw, ngayon, hindi na makakaiwas si A.I. Manolo sa batas at hustisya ng publiko. Sa labas ng gusali ng korte, nanatiling kalmado ang Batangas. Ngunit ang anino ng krimen na ginawa ni A.I. Manolo ay ngayon ay malinaw na nabunyag sa pagpigil ng hininga. Samantala, alam ni Carlos at ng kanyang grupo na ang susunod na hakbang ay tiyakin na maayos ang paglilitis at formal na tanggapin ang lahat ng ebidensya. Ang sikat ng araw sa Batangas kinabukasan ng umaga ay nagliwanag sa gusali ng korte na ngayon ay puno na ng mga mamamahayag, pamilya ng mga biktima, at mga residente na gustong masaksihan ang huling desisyon sa kaso na gumulo sa lungsod. Ngayon ang magiging tagapagpasya sa kapalaran ni A.I. Manolo at ng lahat ng madilim na network na matagal nang nagtatago sa kanyang eksperimento. Sa courtroom, nakaupo si A.I. Manolo sa upuan ng akusado. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang sarili na yumuko ng madalas. Sa tabi niya, ang abogado ay makakatitig lang sa kanya na may kaba. Napagtatanto na ang ebidensya na nakalap ni Carlos at ng grupo ay napakalakas na halos walang butas para sa depensa. Sa upuan ng saksi, matuwid na nakaupo si Leo kahit mahina pa rin ang kanyang hininga matapos ang lahat ng trauma na naranasan. Sa tabi niya, pinipigilan ni Cora ang kanyang hininga, tinitigan si A.I. Manolo na may halo ng takot at gumaan. Nakaupo si Elena sa kabilang tabi, hawak ang lahat ng ebidensyang dokumento na formal na isusumite sa huwes. Nakatayo si Major Carlos sa likod ng courtroom, tinitigan ang takbo ng proseso na may matinding tensyon. Alam na ito ang rurok ng lahat ng investigasyon, lahat ng panganib na kanilang tinanggap, at lahat ng buhay na nawala. Lahat ng ebidensya na kanilang nakalap, mga dokumento, medical records, diagram ng eksperimento, at testimonya ng saksi ay susuriin sa harap ng batas. Hinampas ng huwes ang martilyo, binuksan ang paglilitis. Ang paglilitis ngayon ay magtatakda ng huling desisyon para sa akusadong si A.I. Manolo sa kasong planadong pagpatay, illegal na medikal na eksperimento, at paglabag sa etika ng medisina. Sinimulan ng tagausig ang maikling presentasyon, binigyang diin ang mga ebidensya na naipakita na noon, kasama ang pag-amin ni A.I. Manolo sa interogasyon. Ang kagalang-galang, lahat ng ebidensya ay naisumite na, mga dokumento ng eksperimento, talaan ng dosis, diagram ng katawan ng biktima, at buhay na saksi na nakaligtas. Ang akusado ay sadyang nagsagawa ng mapanganib na eksperimento at nagdulot ng pagkamatay ng 12 ng tao. Walang dahilan upang ipagtanggol ang kanyang mga ginawa. Kinagat ni A.I. Manolo ang kanyang labi, yumuko upang pigilan ang lalong tumitinding panginginig. Ang tunog ng kanyang paghinga ay hindi matatag. Tinitigan siya ng huwes, akusado, gusto mo bang magbigay ng huling salita bago ipahayag ang desisyon? Tumaas ang ulo ni A.I. Manolo, pula at luha ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin, ako ay nagsisisi. Hindi ko inakala. Gusto ko lang tumulong, ngunit nagkamali ako. Masyado akong lumayo.
Humihingi ako ng paumanhin. Tumayo si Leo, matatag ang kanyang boses at puno ng emosyon. Manolo, ang iyong paghingi ng paumanhin ay hindi makakabalik ng buhay ng aking mga kaibigan. Ang aming pamilya, lahat ng nawala. Kailangan mong managot. Pinigilan ni Cora ang kanyang pag-iyak, tinitigan si Manolo at mahinang sabi, malalaman ng lahat ang katotohanan, ngunit kailangan itatag ang hustisya. Huwag nang mangyari ang ganito. Inabot ni Elena ang lahat ng dokumento sa huwes, na pagkatapos ay sinuri muli ang natitirang ebidensya. Lahat ng diagram, talaan ng dosis, at larawan ng mga biktima na maayos na nakaimbak ay ngayon ay hindi na mapag-aalinlanganan na ebidensya. Sa wakas, hinampas ng huwes ang martilyo. Ang tunog nito ay umalinggaw sa courtroom. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at pag-amin ng akusado, nagpasya ang korte. Si Manolo ay idineklara na nagkasala sa lahat ng paratang. Ang ipinataw na parusa ay habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Lahat ng staff na napatunayang tumulong ay ipoproseso ayon sa batas. Tumahimik ang courtroom saglit. Pagkatapos ay narinig ang pag-iyak mula sa pamilya ng mga biktima. Yumuko si Leo upang pigilan ang luha samantalang yakap siya ni Cora. Ligtas na gumaan ang kanilang pakiramdam na ang lahat ng paghihirap na kanilang naranasan ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya. Yumuko lang si Manolo. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang katawan. Walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Lahat ng kanyang reputasyon bilang isang bayani ay gumuho ngayon. Alam ng lahat kung sino talaga siya, isang mamamatay tao na nagbalakayo bilang tagapagligtas. Nakatayo si Carlos sa likod, tinitigan ang mukha ni Manolo at pagkatapos ay sa kanyang grupo. Ito ay simula pa lamang. Lahat ng ebidensya ay kailangang i-archive at tiyakin natin na ang kasong ito ay magiging aral. Wala nang dapat maglaro sa buhay ng tao. Isinulat ni Maya ang huling tala para sa media, sinigurado na makakuha ng tamang impormasyon ang publiko nang hindi nagdudulot ng panik. Ngayon, natamo ang katotohanan at hustisya, bulong niya. Tinitigan ni Elena si Leo at Cora, bahagyang ngumiti. Kayong dalawa ay naging matapang. Kung wala ang inyong testimonya, hindi mangyayari ang hustisya na ito. Tumango si Leo, basa pa ang kanyang mga mata. Ngayon, maaari na kaming subukang mamuhay ng normal muli. Kahit hindi namin malilimutan ang aming mga kaibigan, hindi bababa sa naparusahan na ang salarin. Sa labas ng gusali ng korte, nanatiling kalmado ang Batangas. Ang simoy ng dagat ay nagdala ng sariwang amoy na tila nagpapahiwatig na natapos na ang madilim na kabanata. Ang investigasyon team ay lumabas kasama ang mga saksi, gumaan at nasisiyahan na natupad ang hustisya. Lahat ng sikreto ni Manolo ay nabunyag na at lahat ng biktima, ang nakaligtas man o ang namatay, ay sa wakas ay nabigyan ng karapat-dapat na pagkilala. Tinitigan ni Carlos ang horizon. Ang kanyang mahinang boses ay narinig ni Elena at ng grupo. Hindi ito ang katapusan ng aming trabaho, ngunit ngayon, nagtagumpay ang hustisya at sapat na yon sa ngayon.